another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Marcoleta po sa kanyang programang Saganang Mamamayan sa Net25. Napakarami pong expose, no? Sinagot niya po to si Lacson at binanatan, no? Once and for all, talagang matindi po ang mga bira nito ni Marcoleta. Inisa-isa niya po, no? Marami tayong pag-uusapan, pero yan lang po, may pasakali lang tayo rito. Hindi pa natin alam yung detalye kay Kaufman. Pero dito tayo magpo-focus kay sa mga sinabi po ni Marcoleta. Ang dami pong expose nito, ha? Yari po rito, expose po itong si Ping Lacson. Nasagot po ni Marcoleta yung matagal na pong tinatanong natin, 'no, bakit hindi nag-iimbestiga si Lacson? Mukhang puputukan din pala siya 'pag nag-imbestiga. O ugali lang ni Lacson na mag-expose pero walang follow-up. Pero ang pinakamalaking katanungan ni Marcoleta, yun na nga, 'no, bakit tinigil ang imbestigasyon ng pinakamalaking korapsyon sa Pilipinas? Yan, so papahapyawan din po natin, 'no, hindi ko alam kung kayo po ay sasama ang loob o sasang-ayon kayo. Ah, nag Si Kaufman po ay nagpaalam na po sa ICC dahil hindi na po siya, ayon po kay Kaufman, hindi na po siya ang magre-represent kay Pangulong Duterte dito po sa kanya pong trial proper, 'no? Ibang abogado na po ang magrerepresenta kay Tatay Digong at tapos na po ang pagiging abogado ni Kaufman. Yan po mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Eto po, hindi ko po alam kung masamang balita 'to o mabuting balita dahil si Kaufman po ay papalitan na. So formal na pong nagpasabi si Attorney Nicolas Kaufman na siya po ay kumakalas na bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nitong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Kumbinsido man ang abogado na maiiwan niya ang dating Pangulo sa tamang kamay sakaling maaprubahan ang kanyang withdrawal. Ito po ang pahayag ni Kaufman. I thank both him and the many thousands of supporters who have shown their appreciation for my efforts on his behalf. Yan po ang saad ni Kaufman. It has been a privilege for me to represent the former president. Okay, kung ano po ang maliwanag po riyan, tapos na po yung kontrata, 1 taong kontrata ni Kaufman at mukhang hindi na po ni-renew ni dating Pangulong Duterte. So, siyempre call po yan ng mga Duterte kasi natuloy na. Proper na po, ano na, trial proper na po. Minsan pa, yung pong mga naghahaka-haka, ito lang po pakiusap natin, diskarte na po ng mga Duterte yan, 'no? Hindi naman natin kilala yung mga ipapalit din. Dati ang daming bumanat kay Kaufman, kasi chinikismis ng mga ibang vlogger na kesyo-kesyo. Pero nakita po natin, hinangaan po natin si Kaufman nung nakita po natin kung papaano niya po pinagtanggol si Tatay Digong live, 'no? So nakita po natin
na talaga namang, may utak yung mama, magaling yung mama at dedikado sa kanyang trabaho. Yun nga lang, katulad po ng nasabi na natin, mahirap po talagang labanan kung pati po yung korte mismo, yung korte mismo ay, hindi sumusunod sa mga patakaran niya mismo ng ICC mismo. Kaya talagang ganyan ang buhay. 'Wag na po nating, sabihin kung anong pakiramdam natin kasi natitiyak ko po sa inyo hindi natin kilala yung susunod na abogado. Kung ano man 'yan, bakit sila basta tapos na yung kontrata. May kontrata pala 'yan na 1 year. Yun lang po ang alam natin kung ano man diskarte po ng mga Duterte 'yan. Huwag niyo na pong samahan po ng tsismis, okey? So, maniwala lang tayo, sumampalataya, wala ka talagang magagawa, nakita na natin. Nakita ko po yung husay ni Kaufman. Kung, parehas lang po yung korte, matagal na po nakalaya 'tong si Tatay Digong. Kaso mukhang ang kalaban natin mismo yung korte mismo, 'no? Yung, hindi pagsunod mismo ng ICC sa kanya sariling patakaran, dun pa lang, eh. Ang maliwanag po na sinasabi po na Rome Statute na 'pag may umiiral naman na, korte, ah, yung korte naman po ng bansa na miyembro po 'to, Last resort po yung ICC sa member na bansa, eh, hindi po dapat unang resort o unang pagsasampa ng kaso ay sa ICC agad. Yun pa lang, eh. Maling-mali na po yung ICC na tinanggap po nila 'to si Tatay Digong kahit hindi pa po nagkakaroon man lang ng paglilitis dito sa korte sa Pilipinas. Samantalang lahat po ay makakapagpatunay, lahat ng Pilipino makakapagpatunay na may umiiral na korte dito po sa Pilipinas. Kaya good luck na lang kay Tatay Digong. Mukhang sila VP Sara kahit papaano tanggap na rin nila 'no, na kung diyan man bawian si Tatay Digong, tinanggap na po ng pamilya, ganyan po talaga. Ganyan katatatag ang dibdib. Siyempre mahirap pong tanggapin 'yan na diyan napapanaw sa kulungan si Tatay Digong. Pero siguro different approach naman yung gusto ni Tatay Digong, kaya magbabago sila ng defense team, okey? So punta na po tayo rito. Naku, pinakinggan ko ngayon lang po at ako po ay talagang hindi po balak ko sana magpahinga ngayon kasi nga, bumiyahe tayo kagabi tapos kaya lang nung napakinggan ko po yung, programang Saganang Mamamayan, aba, hindi natin puwedeng palampasin itong mga sinabi ni Senator Marcoleta. Napakarami po niyang binulgar dito, 'no? Ngayon maunawaan natin bakit ayaw magpatawag ng hearing, bakit ayaw ituloy. Sabi nga ni Marcoleta, "Ilang maleta ba, Ping Lacson, ang katapat ng hindi mo pag-iimbestiga?" 'Di ba? Talagang diretsahan na po yung mga paratang ni Marcoleta, Kung hindi pa rin po kayo, ah, hindi niyo pa rin po naintindihan yung trabaho ng Blue Ribbon. Yan po, sinabi po ni Marcoleta yung matagal na po nating sinasabi dito. Yung Blue Ribbon Committee lang po ang kaisa-isa na nilikha ng pangunahing, trabaho ay mag-imbestiga ng mga katiwalian sa pamahalaan. Wala pong ibang committee. Ulitin ko po, walang ibang committee diyan sa Senado na ang pangunahing trabaho ay mag-imbestiga ng mga katiwalian. Ito po, Blue Ribbon. Kaya pati po yung pag-agaw ng Blue Ribbon kay Marcoleta, may kahulugan po yan, 'no? Talagang alam na alam niyo na may pinoprotektahan. Hindi po tayo nagsabi niyan, isang senador po nagngangalang Marcoleta, ah.
may pinoprotektahan po itong mga tao na 'to na matapos agawin yung Blue Ribbon Committee mula sa pag-imbestiga ni Marcoleta, itetenga lang pala. Oh, 'yan po lahat palabas lang po 'yan, yang sinasabi na bago ako mag-imbestiga, pirmahan niyo muna. Pinakita po ni Marcoleta na 'yan pong pirmahan niyo muna bago ako mag-imbestiga ay trap po 'yan. Kasi 'pag pumirma na sila, lalong puwede ng hindi mag-imbestiga ayon kay Marcoleta. Lahat po 'to, lahat po ng sasabihin ko ngayon ayon kay Marcoleta. Sasabihin ko naman po sa inyo ano ang pananaw ko diyan pagka hindi po kay Marcoleta para hindi lang tayo paulit-ulit. Okay, 'pag sinabi ko pong eto ang pananaw ko diyan, yun po yung akin. Pero lahat po 'to, si Marcoleta po ang, pinagkunan natin. Okay, ibig sabihin palabas lang po 'yan lahat. Maaaring trap po 'yan kasi po sabi ni Marcoleta, inulit ko na naman. 'Pag pumirma po, ha, yung mga senador, puwede na siyang hindi mag-imbestiga kasi ilalatag niya na sa ano, kaya napakalaki pong kalokohan. 'Yan pala yung sinasabi ni Ping Lacson na hinaharang ng isang minority. Alam niyo sa totoo lang, marami nagtataka, ngayon lang po ako nakarinig, matagal na ako nakasubaybay diyan sa Senado. Ngayon ko lang narinig na isang incomplete report papipirmahan. Bakit? Bakit papipirmahan, incomplete nga? 'Di ba dapat kumpletuhin? O diyan tayo pupunta 'no, bakit ayaw kumpletuhin? Bakit ayaw mag-imbestiga? Siguro talagang ang papel ni Lacson kaya niya kaya nila inagaw po nila kay Marcoleta 'yan, yang ano na 'yan. Sabi nga natin, hindi po si Chis Escudero talaga yung tinanggalan nilang kapangyarihan, hindi po yun yung main purpose ng kudeta sa Senado nung nagpalit po, mula po kay Senator, Chis Escudero, papunta po rito kay Soto. Grabe naman mura yun, wala ka ng sasabihin, minura mo na lang ako. Ganyan kaugok yung mga kalaban natin, mumurahin ka na lang. Wala bang mga pasakali man lang? Mura na kaagad tapos tapos na. Ayan lang po ang kakayahan ng mga mapupurol ang utak. Wala na tayong magagawa. Baka pati siya natatawa sa sarili niya, eh. Sabi niya siguro napatawa ko si Badong. Okey, hayaan niyo lang po baka may mapiga tayo. Baka mamaya may laruan na tayo, kung lang po kayo diyan. Punta po tayo rito 'no, isa-isahin po natin. May kodigo ko, inano ko talaga, ayan. Kasi marami sinabi. Una po, dito po sa may kinalaman po sa interparliamentary. Alam niyo, sabi paulit-ulit po si Senator Lacson na ito pong interparliamentary courtesy ay kaya hindi po sila mag-imbita ng mga congressman kasi sa interparliamentary courtesy, 'no, kortesiya sa pagitan po ng mga senador at ng mga congressman. Sabi ni Marcoleta, meron kang, kortesiya sa kapitbahay natin pero sa sarili mong mga ka kasenador, mga kapwa mo senador wala kang, kortesiya. Biruin mo magtsismis ka na akala mo naman merong kasalanan, 500 million na budget request, allocables pa o allocables, 'no, na may mga tinatakpan pa raw, sabi ni Marcoleta, eh. Ngayon wala naman pong kabagay-bagay dahil sinabi rin po ni Marcoleta na
Hindi naman natin sinasabi na may katiwalian diyan sa 500 million na request. Sabi rin pala ni Lacson, hindi rin natin masabi na may katiwalian diyan sa, ni-request ni Marcoleta na 500 million. Okay. Pero alam mo, Senator Lacson, dahil diyan nagbigay ka ng tinatawag na, ah, anong tawag dun? Nagbigay ka ng, o naging daan 'yan para magpa-presscon ka, 'di ba? Nagpa-presscon siya na may allocables daw. Ang tanong ni Marcoleta, "'Pag binigyan din ba kita ng papel na meron pang, kumpletong papeles na may request si Tito Soto na 3.5 billion budget allocation, o 3.5 billion na budget request, magpapatawag ka rin ba ng presscon?" 'Di ba? Kasi nagpatawag ka ng presscon, wala kang nakikita na mali sa ginawa ni Marcoleta pero gusto mong intrigahin. Si Marcoleta meron din papel na nag-request si Tito Soto ng 3.5 billion. Magpapatawag ka rin ba ng, magpapatawag ka rin ba ng, press conference para ipaimbestiga mo rin sa ombudsman? Sabihin mo rin na pinaiimbestigahan ko si Tito Soto kung meron bang katiwalian itong, 3.5 billion na budget request niya? Hmm. Ang lilinaw po nito, eh. Talagang kuwang-kuwa niyo po, eh. Okay, tuloy ko lang 'tong interparliamentary. Ang sabi ni Marcoleta, natatapos yung interparliamentary 'pag binabastos na yung mamamayan. Binababoy na yung, budget natin. Sila laging tinuturo. Si Martin Romualdez ang laging tinuturo tapos hindi niyo man lang maimbitahan dahil sa parliamentary courtesy. Anong klaseng parliamentary courtesy 'yan, 'di ba? Hindi ba puwedeng, ipatawag talaga o makiusap? Puwede naman makiusap. Alam mo, Congressman Martin Romualdez, ang dami na pong testigo na ikaw ang tinuturo. Pati yung mga 67, babaliktarin na ni Lacson ngayon. Wala naman daw siyang pangalan nun, papaano niya maiimbitahan o papaano niya mapapangalanan? Imagine papaano raw niya mapapangalanan, wala naman daw siyang pangalan. Bakit mo in-expose? Yan yung sinasabi ni Marcoleta, laging bitin, expose lang tapos walang follow-up. Hmm. Hindi mo naman pina-follow-up. Magbabanggit ka ng mga pangalan, hindi mo ipapatawag sa Senado. Okay. Ngayon, laging sinasabi na meron siyang 50 years na, panunungkulan. Sabi nga ni Marcoleta, binanata na talaga, eh. Galit na rin si Marcoleta, eh. Totoo bang walang bahid yung panunungkulan mo? Paalala lang sa'yo ni Marcoleta etong mga sumusunod, yung illegal logging nasangkot ka, Coratong Baleling at saka yung Daser Corbito. Pinaalala ni Marcoleta, alam niya raw kung bakit ka napawalang sala. Hindi totoo yung pinagmamalaki mo ayon kay Marcoleta na ikaw ay walang dungis. Binanggit niya nga 'tong mga kaso na 'to. At paulit-ulit po 'yan na sinasabi ng mga nakakaalam. Siguro marami sa inyo hindi na umabot dito sa mga Daser Corbito, Coratong Baleleng. Napakalaking issue po nito noong araw dahil inimbestigahan po 'to sa Senado mismo. Hmm. Huwag kayong magmalinis. Okay, eto pa po ang mga question 'no, nito ni Marcoleta. Ikaw din ang nag-expose sa budget hearing, walang kaabog-abog, nagulat daw sila sabi nila, oh. Oh, gano'n sila nagulat, ha?
in-expose mo, walang kaabog-abog, nag-expose ka. Sinangkot mo si Bersamin sa kagustuhan mong mailigtas si BBM, pinalalabas mo na si Bersamin ginagamit niya, nine-name drop si BBM. Tandang-tanda ko 'to, eh. Ni-name drop daw ni Bersamin si BBM para makakolekta ng porsiyento. Sila daw yung nagmanibra diyan sa ano, sa madaling salita, yung 100 billion na sinasabi na, insertion ng pangulo, si Yusek Bersamin lang daw yung nagbanggit dun. At siyempre dahil, Yusek sa tandang-tanda ko 'tong pangyayari na 'to, eh. Nililigtas ni Lacson si BBM dahil ang sinasabi niya si Yusek Bersamin lang 'yan, ang lakas ng loob na name drop kay Pangulong Marcos. Imagine ninyo, ni-name drop yung Pangulong Marcos para makapag-insert ng 100 billion. Ang lakas ng loob ng Yusek na 'yan. Oh, tapos ikaw ang Blue Ribbon Committee Chairman, ni hindi mo man lang inimbita si Bersamin. Alam niyo ang sabi ni Marcoleta, bakit posibleng hindi niya inimbita? Nakita niya raw si Bersamin pala, eto ang kwento, kasi etong si Bernardo, ang naglabas niyan si ano, si Ping Lacson si Bernardo, Yusek Bernardo. Yung magsusoli ng 1 billion, willing magsoli, maging state witness lang. State witness na yata si Bernardo. Sabi niya, napunta ngayon yung kickback na 8 billion, eventually napunta yan kay Bersamin. So walang kinalaman si BBM. Ganyan yung ano niyo, kwento, 'di ba? Yung 8 billion. O ngayon, bakit hindi pinapatawag si Bersamin sa napakatagal na panahon? Nakita raw ni Marcoleta yung meron palang resibo o hindi naman resibo, yung pinuntahan nung 8 billion na kickback. Ayan, kasama po diyan sa pinuntahan ng 8 billion na kickback, kasama po yung 4 senators. Partikular po yung mga senador sa kampanya ng mga senador, yung alyansa. Sino ba mga kasama sa alyansa? Hindi ba si Tito Soto tsaka si Lacson? Kasama pala dun sa kickback, ah, kaya pala napigilan na imbitahin 'yan, magkakaalaman na yung kickback na 8 billion ang pinagkagastusan pala nun kasama yung mga kampanya ng alyansa senators. Nakabilang itong si Tito Soto at tsaka itong si Ping Lacson. Ulitin ko, hindi po aking haka-haka yan. Manood lang kayo ng Saganang Mamamayan. Inaano lang po natin para madali nyo pong maunawaan yung sa mabilisan. Sinasummarize lang natin. Hmm. Imagine, binanggit mo, winawalang sala mo si Marcos na name drop. Ako po, presidente ako. Ini-name drop ako na Yusek tapos hindi ko man lang, wala akong gagawin diyan sa mga, hindi ko papakasuhan. Ba, yung nanira lang sa akin, napakulong ng 5 araw, eh. Nakapagpiyansa lang, eh. Si Jay Sonsa, ano bang kasalanan ni Jay Sonsa na kasing bigat ng 8 billion? 8 billion po yung kickback na napunta di umano kay Bersamin. Hindi raw alam ni Lacson merong listahan si Bersamin. Bakit hindi mo patawag si Bersamin na magkaalaman kung saan napunta yung 8 billion na kickback? At yan po ay nakuha niya, binigay o nakita niya, hawak-hawak ni Libiste.
So, sa panyayari po na 'yan, Senator Lacson, ikaw na ngayon na nakataya. Ikaw na napagbibintangan, kasama ka pala sa mga nakinabang dun sa 8 billion. Tanong, iimbitahin mo ba si Bersamin at saka si Libiste? Kasi sabi ni Marcoleta hindi naman daw niya nakuha kay Bersamin yun kundi kay Libiste. Very willing naman yung mama, si Libiste, yung batang si Libiste. Okay, yung issue ng Cabral at 67 congressman, wala ka rin pinatawag o yung dundo sa 12 na binabanggit mo, dalawa lang yung napatawag mong kontraktor. Bakit hindi mo raw pinatawag yung mga tauhan ni Saldico, ano bang SunWest, yung sa SunWest? Oh. Bakit hindi mo pinatawag yung mga taga SunWest? Samantalang yun yung pinaniniwalaang pinakamalaki, kung di ako nagkakamali, yun ang pinakamalaking kontraktor. Maganda yung punto nito, nakita ko lang. Bakit si Marcoleta lang yung lumalaban sa buhaya, yung iba diyan dehin bokiti? Takot nga kay Ping, sabi ni Marcoleta, eh. Nangingilag, eh. 'Di ba? Takot kay Ping. Tsaka si Marcoleta lang po yung may kakayahan. Kasi una, abogado siya, matapang na abogado. Mayroong, nagba-backup sa kanya na isang malaking religious organization na hindi siya iiwan. Oh, 'yan wala naman yung iba niyan, eh. At saka importante may kakayahan siya. Hindi lang po siya simpleng abogado, yung pong hanggang ngayon nagpapalaganap na si Marcoleta po ay 4th rate o kung ano mang rate ng abogado, utot niyo. Alam niyo po, sa salitaan puwede po 'yan, pero sa practice po, ako po bihira po akong bumilib sa mga tao, eh. Hindi po ako basta napapabilib, eh. Pero sa Marcoleta po bukod sa mga Duterte, napapabilib ako. Hindi naman ako importanteng tao pero sinasabi ko lang. Oo. Kaya yung mga nagmamaliit pa rin kay Marcoleta, kaya niyo nga minamaliit dahil sobrang taas ng kaniyang, yung paghanga ng mga tao kaya pinipilit niyong pabagsakin. Di niyo naman kaya. Hinahamon niyo ng hinahamon ng debate, hindi rin naman kayo pumapalag. Ang dami ninyong kondisyon. Sigu sigurado ka ba o kumikita ka? Kung hindi kayo sigurado na matalino si Marcoleta, puta anong klaseng tao kayo? Ako po, kahit po, bibigyan ko kayo ng halimbawa, may mga matatalino na hindi naman namin kaano-ano. Halimbawa si Rufus Rodriguez, lagi kong sinasabi dilawan 'yan. Natatalinuhan ako. Hindi po porket hindi niyo kakampi si Marcoleta, talaga ba? Nabububuhan ba talaga kayo kay Marcoleta? Anak ng tinapay. Ibig niyo sabihin yung paghanga ko nagagalingan kami. Maraming mga Duterte supporters galing na galing kay Marcoleta dahil nabayaran kami lahat. Yan ang mga utak ng mga bugok. Kahit ikaw naniniwala ka na magaling si Marcoleta, eh. Oh, yan si Rufus Rodriguez kalaban natin yan, dilawan yan. Pero sasabihin ko sa inyo matalino yan. Si Leonin, dilawan na dilawan. 'Di naman po appointee ni Duterte yan, eh. Ibig niyo sabihin bayaran ako dahil pinupuri ko si Marcoleta, anak ng tinapay, oh. Mga utak. Okey,
May resibo si Bersamin, 'yan. Eto pa, ha, ang kasama pa ro'n sa nakita raw ni Marcoleta, kasama pa po, nakaka-receive pa pala ng 100 million per week diyan sa Bureau of Customs. Imagine ninyo, hindi pa po 'yan napag-uusapan. 100 million a week mula sa Bureau of Customs. 'Yan po yung nakakabigla. Okay. Ano ang mga challenge ngayon ni Marcoleta dito po kay Ping Lacson? Una, ipapa-presscon mo rin ba si Tito Soto? Dahil merong papel si Marcoleta na 3.5 billion ang kanyang, hinihinging budget. Alam niyo wala naman pong problema sana, kaya lang minamalis siya ni Lacson para masiraan lang si Marcoleta, eh. Halimbawa po, ano yung sinasabi natin na minamalisyahan lang? Katulad po nito, ano po bang mali siya diyan? Normal naman po pala sa mga congressman, talaga naman 'di ba yung yung pinag-usapan yata 'to congressman pa lang si Marcoleta o senador, yung 300 billion. Hindi, malamang senador na si Marcoleta. Puwede rin congressman kasi kailan lang senador si Marcoleta, eh, 'di ba? Okay, anyways, kung ano man 'yan, normal po 'yan. Ang hindi po normal yung kumatkong kayo. May problema po kasi tignan niyo saan napunta 'yan, yung humingi. Kung humingi kayo, saan napunta 'yan? Dapat ipakita 'yan ng mga congressman at senador. 'Pag wala pong pakita, kasabwat po siya rito sa mga flood control na ghost project. 'Yun yung unang tanong, press con mo rin ba? Dahil may 3.5 billion, hindi na milyon, 3.5 billion si Tito Soto na budget request. Press con mo rin ba? Press con ka rin ba para sabihin na paiimbestigahan mo sa ombudsman? Thank you very much kay KBJ Ku na nagbigay po sa atin ng $3 na pangkape. Mga kapatid, wag po natin kalimutan mag-likes, mag-share po tayo. Ayan. So far po ang nagla-likes ay 350, 1,500 po tayo. 1,200 po ang hindi nagla-likes. Mag-likes lang po kayo. Yan lang po ang pakiusap ni Badong. Okay. Ipapatawag mo ba sa Blue Ribbon Committee si Bersamin at saka si Lebiste? Oh. Kasi ang daming alam pala ni Bersamin, pati po yung 100 million a week, 100 million per week mula sa customs, meron pala. Lahat po ng sinasabi ko galing kay Marcoleta, puwera lang kung sinabi kong eto pananaw ko. Okay. Kaya sabi nga ni Marcoleta, yung patutsada talagang pinipersonal siya ni ano, ni Lacson, pati yung mas pogi siya. Ikaw na raw mas pogi basta mag-imbestiga ka lang. Ang problema nga 'no, halimbawa po yung tanong ko kanina nabitin pala, bakit hindi iniimbestigahan, bakit hindi ipatawag yung SunWest? Kasi alam po 'no, sabi po ni Marcoleta nanghihiram pala si Lacson kay Saldico ng helicopter nung, para magamit nung, kampanya. Paano nga naman yung problema ang dami niyong pinag-uutangan ng loob, eh. Kita niyo po, kitang-kita natin 'no, si Lacson talaga. Okay. Pati yung macho ako, lalaki ako, period.
binanatan din ng Marcoleta, kung talagang lalaki ka, kung talagang lalaki ka, mag-imbestiga ka. Alam mo, yun yung panawagan ko. Kaya kami ni Marcoleta talagang pareho kami ng utak, eh, hindi po kami nag-uusap niyan. Sakto-sakto lang yung mga panawagan. Mag-imbestiga dahil Blue Ribbon Committee. Imbestigahan po natin. Hindi ka nag-iimbestiga, ginawa mo pang palusot kasi hindi pumipirma yung mga pati nga po yung hindi lang po minority ang ayaw pumirma, pati po majority, member ng mayorya ayaw din pong pumirma. Si Saldico po puwede rin palang, yung mga sinumpaan niya, kahit nasaan daw po si Saldico puwede po siya mag-affidavit at 'pag nag-affidavit puwede na po siya mag-appear through Zoom. Nakalimutan ko yung termino ni Marcoleta pero legal naman daw yun. Ayaw pa rin po, ayaw rin ipatawag via Zoom itong si Saldico. Kaya talagang, pinatutunayan po ng lahat ng ito 'no, na may pagtatakip imbes po na linawin kung sino po yung pinaka-mastermind. Kaya kita niyo yung mga pronouncement ni Lacson, panlilito na yan, eh. Walang, iisang, mastermind. Kumbaga ang gusto niyang sabihin, ano yan, bawat probinsya may mastermind. Ba't hindi ka nag-iimbestiga? Bakit natali ka lang sa Bulacan? Imbestigahan mo per probinsya kung totoo yung sinasabi mo na walang isang mastermind. Mahirap pong paniwalaan, eh. Kasi isa lang po pinanggagalingan ng budget. Yung budget process po alangan namang hindi ka kasangkot dun. Hindi ka kasama ng mga mula sa budget, magsasarili ka? May sarili kayong sindikato dun sa isang probinsya? Parang napakalaki namang kalokohan nun. Para lang masabi na walang isang mastermind yan, hindi po totoo yun. Kumbaga, may isang mastermind, may mga mastermind dito tapos sa baba sumusunod lang, may katkong lahat. Kaya ang tanong nga ni Marcoleta kay Ping Lacson, ilang maleta para pagtakpan mo lahat? Direkta na ang akusasyon ni Marcoleta, inaakusahan ka na talagang pinagtatakman mo yung mga mastermind dahil hindi ka nag-iimbestiga. Yan po ang pinakamalaki na kasalanan ni Lacson. Inagaw nyo kay Marcoleta na kasalukuyang ilang ilang beses pala nag-iimbestiga, ilang araw pa lang si Marcoleta, ang dami ng natuklasan natin, eh. Dati galit na galit lang tayo sa Diskaya, 'di ba, bago mag-imbestiga si Marcoleta. Na-realize natin, putya yung mga kontraktor pala, bahagi lang ng mas malalaki pa. Lahat po. Yung sinasabi niya meron bang galing kay Romualdez, sila nga po yung mga tinutukoy, yung ombudsman na nagsabi si Martin Romualdez, si Saldico. Meron lang din niligtas. Thank you very much kay Paul Posars na nagbigay po sa atin ng ₱50 na pangkape. Maaaring may ay si Cadiz pa pala. Si Cadiz po na, nabanggit din po na binigyan. Si Saldico yata ay nagbanggit kay Cadiz na si Cadiz po raw yung tumatanggap ng pera na para kay BBM. Hindi rin po pinapatawag. Yung 18 Marines hindi rin po pinapatawag pero 'pag magsalita sa media kung may alam kayo lumantad kayo at, yung Blue Ribbon Committee ang bahala sa inyo.
Ang tagal na po lumantad ng 18 Marines, hindi niyo po pinapatawag. Updates po sa likes, 491 likers po tayo. 1,593 po ang nanonood. Aba, mahigit 100 pa, ay 1,000 po ang hindi nagla-likes. Mag-likes naman kayo. Pa-presscon lang ng pa-presscon, wala pong silbi yan. Yung pa-presscon ng pa-presscon. Ano sinabi ni Marcoleta? Talaga ba na eto po, dito po sila nasasaktan eh. Yung inalagaan po nilang mga pangalan na napakatagal ang pagkakaintindi natin itong Soto tsaka Lacson, laging nananalo, wala pa yatang talo yan sa Senado ng dalawa na yan eh. Laging nananalo dahil magagaling. Ine-expose po sila ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, meron ba kaming panukalang batas na pinag-uusapan na sinulat ni Ping Lacson? Nagtaka pa si Marcoleta sa palusot ni Lacson, eh. Sabi niya mababagal daw yung kanyang mga tauhan. Sinisi pa yung mga tauhan, sabi ni Marcoleta. Tauhan pala ang gumagawa ng mga trabaho niya. Kita mo na. Yari kayo lahat eh. Expose kayo lahat ni Marcoleta. Kaya tama po. Hindi ako sigurado hindi naman sinabi ni Vice President Sara Duterte. Nung sinabi po ni Vice President Sara Duterte na yung pinili niya ay tinitiyak niya na hahabulin yung mga magnanakaw, saktong-sakto po. Sa lahat po ng mga tao ngayon, lalo na diyan sa Senado, sino po yung nagpupursigi? Mapa-Senado, mapa-House of Representative, isang tao lang po yung nagpupursigi na habulin 'tong mga magnanakaw na 'to. Yan po walang iba kundi si Marcoleta. Hindi lang po siya nagpupursigi sa salita, kaya niya pa ring habulin dahil may kakayahan siya. Kaya kung tama ang hinala ko, yung utak ni Vice President Sara Duterte para siya makapag-concentrate sa pagpapatakbo ng Pilipinas kung mananalo siya, yung katandem niya ang hahabol sa mga magnanakaw. Eto po, kung tama yung hinala ko pero kung sa tingin niyo may iba pa na may kakayahang humabol sa mga magnanakaw na dinayo, nililigawan ni VP Sara, eh, thank you very much uli kay Paul Pusars na nagbigay ng padoble. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo